Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapwa ko mangingibig ng kwento. May mga pagkakataong ang tadhana mismo ang gumagawa ng paraan upang pagtagpuin ang mga pusong matagal nang pinaghiwalay ng kahapon. Ngunit paano kung ang pagtatagpong iyon ay simula pala ng pagbubukas ng mga sugat na pilit ibinaon sa limot? Paano kung ang susi sa hinaharap ay ang pagharap sa isang kasinungalingang binuo para sa pag-ibig? Samahan ninyo akong tuklasin ang kwento ni Lacan at Hiraya sa anggintong singsing ng katotohanan. Ang ilaw mula sa mga aranyang kristal ng Laamihan Madrid ay nagbibigay ng ginintoang sinag sa bawat sulok ng marangyang restauran. Para kay Lacan Dalisay, ang lahat ng kislap na yon ay tila isang paalala lamang ng malaking espasyo sa kanyang dibdib. Sa edad na 52, nasa kanya na ang lahat. Isang imperyo ng mga hotel, respeto mula sa mundo ng negosyo, at kayamanang hindi mauubos sa 7 buhay. Ngunit ang bawat paghigop niya sa mamahaling alak ay may kasamang pait. Ang tagumpay ay may lasang abo kapag wala kang pinaglalaanan nito. Ito ang kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Isang walang katapusang pag-iisa na pinalilibutan ng karangyaan. Iginagala niya ang kanyang paningin sa paligid. Pinagmamasdan ang mga pamilya at magkasintahang masayang nag-uusap ng isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang dalagang serbidora ang abala sa pagsasali ng alak sa kabilang lamesa. Hindi ang kanyang ganda o ang kanyang uniforme ang nakakuha ng kanyang pansin, kundi ang isang maliit na bagay na kumikinang sa daliri nito habang hawak ang bote. Huminto ang paghinga ni Lacan. Ang kanyang puso, na matagal ng manhid at pagod, ay biglang kumabog ng malakas. Ang singsing. Hindi iyon isang ordinaryong alahas. Iyon ay isang disenyong siya mismo ang nagpagawa. Isang maliit na bulaklak ng sampagwita na gawa sa puting ginto na may isang maliit na diamante sa gitna. Simple, ngunit may taglay na kahulugang silang dalawa lang ang nakakaalam. Ang singsing na isinumpa niyang hindi na niya muling makikita. Ang singsing na ibinigay niya sa kanyang pinakamamahal na asawa, si Liwayway. Nabitawan niya ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng pagbagsak nito sa plato ay tila dagundong sa kanyang pandinig. Hindi siya maaaring magkamali. Nang lumapit ang dalaga sa kanyang lamesa upang punan ang kanyang baso, hindi na napigilan ni Lacan ang sarili. Ang kanyang boses na karaniwang nag-uutos at puno ng awtoridad ay naging garalgal at puno ng pag-aalinlangan. "Miss, sandali." Natigilan ng dalaga na may pangalang Hiraya na nakaborda sa kanyang uniforme. Ngumiti ito ng pilit, isang ngiting professional. "Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, sir?" Hindi pinansin ni Lacan ang tanong. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kamay nito. "Ang singsing mo." Halos pabulong niyang sabi. Saan mo nakuha ang singsing na yan?" Napakunot ang noo ni Hiraya. Tila nagulat at bahagyang nailang sa tanong ng estranghero. Automatiko niyang itinago ang kanyang kamay sa likod. "Naku, pasensya na po, sir. Personal na po yata ang tanong ninyo." Ngunit may kakaibang bagsik sa mga mata ng lalaki. Isang halo ng desperasyon at sakit na hindi niya maintindihan. Pakiusap, ineng. Pagmamakaawa ni Lacan na wala na ang lahat ng bakas ng isang bilyonaryo. Sa sandaling iyon, siya ay isang lalaking naghahanap ng isang nawawalang piraso ng kanyang kaluluwa. "Mahalaga sa akin na malaman." Pakiusap. Nakita ni Hiraya ang panginginig sa mga kamay nito. Nakita niya ang isang luhang namumuo sa gilid ng mga mata nito. Hindi ito ang karaniwang pang-iistorbo ng isang mayaman. May mas malalim dito. Dahil sa awa at pagtataka, dahan-dahan niyang inilabas muli ang kanyang kamay. "Pamana po ito sa akin ng nanay ko," mahina niyang sagot. Bago po siya, hindi niya itinuloy. Mahirap pa ring sabihin ang salitang yon. "Ang nanay mo?" Ulit ni Lacan.
Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Nasaan siya? Maaari ko ba siyang makausap? Umiling si Hiraya at isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mukha. Wala na po siya. 5 taon na po siyang pumanaw sa isang aksidente. 5 taon. Ang bilang ay tumusok sa puso ni Lakan na parang punyal. Ang parehong bilang ng mga tao na siya ay nagluluksa. Ngunit hindi maari. Ang singsing, may litrato ka ba niya? Tanong ni Lakan. Ang kanyang huling hibla ng pag-asa ay nakakapit sa tanong na yon. Nag-atubili si Hiraya. Ngunit sa huli ay kinuha niya ang kanyang pitaka mula sa bulsa ng kanyang apron. Mula roon ay inilabas niya ang isang luma at kupas ng litrato. Isang larawan ng isang babaeng nakangiti na may mga matang nagniningning na tila kayang tanglawan ang pinakamadilim na gabi. Inabot niya ito kay Lakan. Nang hawakan ni Lakan ang litrato, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng restaurant ay nawala. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ang mukha sa larawan, iyon ang mukha na bumibisita sa kanyang mga panaginip bawat gabi. Ang ngiting nagbibigay sa kanya ng lakas noon. Ang mga matang minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Ang kanyang liwayway. Buhay. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay biglang bumagsak sa sahig na gawa sa marmol. Kumalat ang pulang likido na parang dugo sa puting paanan niya. Ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang buong mundo ay gumuho at muling nabuo sa isang iglap. Mula sa kanyang mga labi, isang pangalan ang namutawi. Isang pabulong na puno ng pagkabigla, pag-asa at 5 taon ng naipong sakit. Liwayway. Nakatulala si Hiraya sa buong biyahe pauwi sa Baryo Kalinaw. Ang ingay ng bus at ang sigawan ng mga pasahero ay tila hanging dumadaan lang sa kanyang tainga. Sa isip niya, paulit-ulit na naglalaro ang eksena sa restaurant. Ang pagbagsak ng baso, ang pagkalat ng pulang alak na parang dugo, at higit sa lahat, ang mga matang puno ng sakit ng lalaking nagngangalang Lakan Dalisay. Liwayway! Ang pangalan ng kanyang ina na binigkas ng isang estranghero na may pamilyaridad na nakapangingilabot. Hawak niya sa kanyang bulsa ang isang business card na iniabot sa kanya ng manager ng restaurant bago siya pinayagang umuwi. Lakan Dalisay, CEO, Dalisay Group of Hotels and Resorts. Isang pangalan na kasing bigat ng ginto. Ano ang koneksyon ng isang makapangyarihang tao sa simpleng nanay niya? Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay, naamoy niya agad ang nilulutong sinigang, ang paborito niya. Naabutan niya ang kanyang ina, si Liwayway, na abala sa paghihiwa ng mga gulay sa kanilang munting kusina. Gaya ng dati, may isang anino ng kalungkutan sa mga mata nito, isang lungkot na kinalakihan na ni Hiraya, ngunit hindi niya kailanman naintindihan. Hira, ang aga mo yata? Tanong ni Liwayway. Hindi pa lumilingon. Huminga ng malalim si Hiraya bago nagsalita. Nay, panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. May kailangan po akong itanong sa inyo. Naramdaman marahil ni Liwayway ang kabigatan sa boses ng anak. Dahan-dahan itong lumingon, may ngiti sa labi na hindi umabot sa mga mata. Ano yun, anak? Mukhang seryoso ka. Inilabas ni Hiraya ang business card at ipinatong ito sa lamesa. May nakilala po ako sa trabaho kanina. Isang kliyente. Nakita niya po ang singsing ko. Ang mga mata ni Liwayway ay bumagsak sa card. Binasa niya ang pangalan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kutsilyong hawak niya ay nanigas sa kanyang kamay. Lakan Dalisay. Basa ni Hiraya sa pangalan. Pinagmamasdan ang bawat reaksyon ng ina. Kilala niyo po ba siya, Nay? Tinawag niya po ang pangalan ninyo. Sinabi niyang, plangak. Nabitiwan ni Liwayway ang pinggan ng mga hiniwang gulay. Kumalat ang sitaw at kangkong sa sahig na semto. Ngunit ang kanyang mga mata
ay nanatiling nakatitig sa card na para bang yon ay isang ahas na handang tumuklaw sa kanya. Nay, ayos lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Hiraya. Lalapitan sana ang ina. Huwag! Sigaw ni Liwayway, isang sigaw na puno ng takot at galit. Na ngayon lang narinig ni Hiraya, itinuro nito ang card. Saan mo nakita ang demonyong yan? Anong sinabi niya sa'yo? Nagulat si Hiraya sa biglaang pagsiklab ng ina. Sa restaurant po. Nagtanong lang po siya tungkol sa singsing. Ipinakita ko po ang litrato ninyo at ginawa mo ang ano. Ang boses ni Liwayway ay umakyat sa isang nota ng purong pagkasindak. Hindi mo ba alam kung anong panganib ang dala mo sa atin? Hinablot ni Liwayway ang business card. Sa harap ng naguguluhang mga mata ni Hiraya, pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Makinig ka sa akin, Hiraya, sabi ni Liwayway. Hinawakan ng anak sa magkabilang balikat. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon. Kalimutan mo ang lalaking iyon. Isa lang iyong nagkataon. Isang masamang panaginip. Huwag na huwag ka nang lalapit o makikipag-usap sa kanya. Ipinapangako mo. Ngunit hindi naman hid si Hiraya. Ang takot sa mga mata ng kanyang ina ay hindi takot sa isang simpleng pagkakamali. Ito ay takot na may malalim na pinag-uugatan. Ang reaksyon nito ay hindi tugma sa isang simpleng pagkakataon lamang. Pero Nay, paano niya nalaman ang pangalan ninyo? Ang singsing. Wala kang kailangang malaman. Putol ni Liwayway bago ito tumalikod at nagkulong sa kanyang silid. Narinig ni Hiraya ang paglak ng pinto at kasunod noon ay ang mahihinang hikbi. Naiwan si Hiraya sa kusina, napapalibutan ng nagkalat na gulay at ng mga piraso ng pinunit na business card. Ang buong buhay niya, tinanggap niya na lang ang mga hindi nasasagot na tanong. Ngunit ngayon, ang katahimikan ng kanyang ina ay mas maingay pa sa anumang sigaw. Kinagabihan, hindi na lumabas si Liwayway sa kanyang kwarto. Si Hiraya ay hindi makatulog. Ang galit at pagtatakip ng kanyang ina ay nagtulak sa isang bahagi niya na hindi niya alam na mayroon siya. Ang bahaging naghahanap ng katotohanan. Dahan-dahan siyang pumasok sa madilim na silid ng ina. Sa ilalim ng kama, may isang lumang baul na gawa sa kahoy. Bata pa siya, mahigpit na ipinagbilin sa kanya na huwag itong bubuksan. Ngayon, ang babala ay naging isang imbitasyon. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang baul. Amoy ng lumang papel ang sumalubong sa kanya. Sa loob, nakasalansa ng mga lumang dyaryo. Binuklat niya ang isa. Isang pamilyar na mukha ang nakatingin sa kanya mula sa isang artikulo. Hotel Magnate Lacan Dalisay, pinalawak ang negosyo sa Europa. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga. Sa ilalim ng mga dyaryo, may isang bagay na nakabalot sa sutla. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang litrato ng kasal, isang mas batang bersyon ng kanyang ina. Nakasuot ng puting bestida, ang nakangiti ng buong tamis. At sa tabi nito, nakaakbay, ay ang lalaking nakita niya sa restaurant kanina. Isang mas bata, masayang si Lacan Dalisay. Ang basag na salamin at ang pulang mantsa sa sahig ng laamihan ay hindi na inantay ni Lacan Dalisay na malinis. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha sa litrato at ang pangalang binigkas niya na parang isang dasal. Liwayway. Bago pa man makalapit ang manager ng restaurant, si Lacan ay nasa telepono na. Ang boses ay matigas at walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Marco, utos niya sa kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant sa kabilang linya. I-cancel mo lahat ng meeting ko para sa buong linggo. Walang ititira. Pero Sir Dalisay, ang meeting ninyo sa mga investor mula sa Germany? Sinabi kong lahat. Putol ni Lacan. Ang bawat salita ay may bigat ng isang hari. At ihanda mo ang private jet. Babalik ako ng Pilipinas. Ngayon na. Walang nagawa si Marco kundi sumunod.
Hindi na siya nagtanong. Sa loob ng 20 taon ng pagsisilbi kay Lakan Dalisay, ngayon niya lang ito narinig na mag-abandona ng lahat para sa isang bagay na hindi negosyo. Sa loob ng eroplano, habang tinatahak nila ang kalawakan, pabalik sa lupang kanyang tinalikuran, hindi mapakali si Lakan. Ang bawat dagundong ng makina ay tila bumubuhay sa mga alaala na pilit niyang ibinaon kasama ng ataol na inihimlay niya 5 taon na ang nakalipas. Naalala niya ang kanilang unang pagkikita sa isang maliit na resort sa Batangas bago pa man niya naisip na magtayo ng sarili niyang hotel. Si Liwayway, isang simpleng dalaga na may ngiting mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Naalala niya ang pamamanhikan, ang pangako niya sa mga magulang nito na aalagaan niya ito habang buhay. Bigla, isang partikular na alaala ang nanariwa. Magkahawak kamay sila habang naglalakad sa dalampasigan ng kanilang paboritong tagpuan. Inilabas niya noon ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang singsing, ang sampagwitang gawa sa puting ginto. Bakit sampagwita? Tanong ni Liwayway. Ang mga mata ay nagniningning. Dahil tulad ng sampagwita, sagot ni Lakan habang isinusuot ang singsing sa daliri nito. Simple ka man sa paningin, pero ang halimuyak ng pagkatao mo, ang kabutihan mo, iyon ang hahanap-hanapin ko habang buhay. Pangako, Liwayway ko, ikaw lang. Isang pangakong sinira ng tadhana. O mas tamang sabihin, isang pangakong sinira niya. Ang pagpili na kailangan niyang gawin noon, ang desisyong kumalas sa isang madilim na mundo, ay ang parehong desisyong naglayo sa kanya sa babaeng kanyang pinangakuan ng langit. Ang pag-iisip niya ay naantala ng pagring ng satellite phone. Si Marco. Sir, paumanhin sa abala, sabi nito. Tumawag po ulit ang representative ng Silang Corporation. Masyado po silang mapilit tungkol sa kanilang investment proposal. Sila daw po ang mag-a-adjust sa schedule ninyo basta't makausap lang kayo pagdating ninyo sa Maynila. Silang Corporation, ulit ni Lakan, ang pangalan ay walang anumang epekto sa kanya sa mga sandaling iyon. Sabihin mo, wala akong panahon. Pamilya ang uunahin ko. Ibinaba niya ang telepono. Wala siyang pakialam sa kahit anong negosyo. Mayroon lang isang bagay na mahalaga ngayon. Ang mahanap ang babaeng nagmamay-ari ng litrato. Ang ina ng dalagang nagngangalang Hiraya. Ang kanyang Liwayway. Gamit ang impluensya niya, hindi naging mahirap na mahanap ang address na nakarehistro sa pangalan ni Hiraya Jimenez, isang maliit na baryo sa labas ng lungsod. Ang baryo Kalinaw. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay tila isang dayuhan sa makikitid at maalikabok na kalsada ng baryo. Ang mga nagtatayugang gusali ay napalitan ng mga simpleng bahay na gawa sa kahoy at yero. Ito ang mundo kung saan nagtago ang kanyang asawa. Ito ang buhay na ipinagkait sa kanya. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na bahay na may hardin ng mga gumamela sa harapan. Simple, payapa. Isang malaking kabalintunaan sa magulong mundo sa loob ng dibdib ni Lakan. Bumaba siya ng sasakyan. Bawat hakbang palapit sa pinto ay isang pakikipaglaban sa sarili. Paano kung nagkamali lang siya? Paano kung kamukha lang? Paano kung huminga siya ng malalim at kumatok? 3 beses. Ang bawat katok ay umalingaw-ngaw na parang martilyo sa kanyang puso. Ilang sandali niyang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang pinto. At doon, nakatayo sa kanyang harapan, ang babaeng 5 taon na niyang iniiyakan. Mas may edad na. May mga guhit na ng pagod at hirap sa kanyang mukha. Ngunit walang duda, iyon pa rin ang kanyang mga mata. Iyon pa rin ang mukha ng nag-iisang babae sa kanyang puso, ang kanyang Liwayway. Para kay Liwayway, ang lalaking nakatayo sa kanyang pintuan ay hindi ang asawang kanyang minahal. Isa itong multo. Isang bangungot
mula sa nakaraang pilit niyang tinakasan, na ngayon ay nagkatawang tao at humihinga sa kanyang harapan. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga at ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga na parang tambol ng digmaan. Nakita niya ang paggalaw ng mga labi ni Lakan, handang magsalita. Nakita niya ang pagtaas ng kamay nito na para bang aabutin siya. At sa isang iglap, ang lahat ng takot na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay sumabog at naging purong puot. Pak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lakan Dalisay. Ang tunog nito ay pumunit sa katahimikan ng Baryo Kalinaw. Nag-iwan ito ng mapulang marka sa balat ng bilyonaryo. Ngunit ang sakit nito ay mas malalim pa. Buhay ka! Anggil ni Liwayway. Ang bawat salita ay puno ng lason. Pagkatapos ng lahat, buhay ka. Nananatiling nakataas ang kamay ni Lakan, hindi dahil sa balak nitong gumanti, kundi dahil sa purong pagkabigla. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Liwayway, akala ko patay ka na. Nakita ko ang balita. Nagluksa ako. Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Liwayway. Isang tawa na puno ng pait at sakit. Nagluksa ka? Ikaw? Anong karapatan mong magluksa para sa akin, Lakan? Ikaw ang unang namatay sa ating dalawa. Iniwan mo ako. Iniwan mo ako sa isang mundong ikaw mismo ang gumawa. Hindi mo naiintindihan. Pakiusap ni Lakan. Humakbang siya palapit. Ngunit napaatras din nang makita ang babala sa mga mata ng asawa. Ginawa ko yon para protektahan ka. Protektahan ako? Sigaw ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Mga luhang hindi para sa lungkot, kundi para sa galit. Sa anong paraan mo ako prinotektahan, Lakan? Sa pag-iwan sa akin na mag-isang harapin ang mga demonyo mo? Sa pagtatago na parang isang daga, palipat-lipat ng tirahan, nagpapalit ng pangalan, para lang takasan ang anino mo? Sa isang sulok ng sala, sa likod ng kurtina, nakatayo si Hiraya. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Ang bawat salita ng kanyang ina ay isang piraso ng isang palaisipan na ngayon ay nabubuo sa kanyang harapan at ang larawang lumalabas ay isang larawan ng panganib at kasinungalingan. Naririnig niya ang lahat. Liwayway, pakiusap. Pagmamakaawa ni Lakan ang kanyang boses ay basag na. Hindi ko alam. Kung nalaman ko lang na mayroon pala tayong. Huwag mong ituloy. Sigaw muli ni Liwayway. Itinuro ang dibdib ni Lakan na para bang isang sandata ang kanyang daliri. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa kanya. Pinalaki ko siya sa isang mundong payapa at malayo sa'yo. Pinalaki ko siya sa paniniwalang patay na ang ama niya para hindi na niya kailangang danasin ang takot na dinanas ko. Bumagsak ang mga balikat ni Lakan. Anak. Mayroon silang anak. Ang katotohanan yon ay mas matindi pa sa sampal na tinanggap niya. 5 taon. Humihikbing sabi ni Liwayway. 5 taon, Lakan. 5 taon na ang nakalipas nang malaman kong natunton niya ako. Ang anino mo, ang kasosyo mo, ang ahas na kasama mo noon. Nagpakita siya. Alam niyang buhay ka. At alam niyang ako ang kahinaan mo. Nagimbal si Lakan. Sino? Sinong tinutukoy mo? Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Kaya ako nagpanggap na patay. Kaya kami nagtago sa lugar na ito. Dahil iyon lang ang tanging paraan para mailayo ko ang anak ko sa panganib na dala mo. Dahil ang nakaraan, Lakan, hindi ito basta-basta nawawala. Tapos na ang lahat ng yon, Liwayway. Matagal na. Giit ni Lakan, puno ng desperasyon. Muling tumawa si Liwayway. Ngunit ngayon, ang tawa niya ay may kasamang panginginig ng takot. Akala mo ba ganun lang kadali iyon?
Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dingding para suportahan ang sarili. Tumingin siya sa mga mata ni Lakan at sa mga mata niyang iyon, nakita ni Lakan ang isang uri ng takot na hindi pa niya nakita kailanman. Ginawa ko yon. Halos paanas, ngunit malinaw, nasabi ni Liwayway. Ginawa ko yon dahil natuntun ako ni Dante Silang. Alam niyang buhay ka pa, Lak, at hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo nawawasak. Habang nagbabangayan ang dalawang taong pinakamahalaga sa buhay niya, nanatiling nakatayo si Hiraya sa likod ng kurtina na para bang isang estatwang yari sa yelo. Ang bawat salitang binitiwan nila ay tumatagos sa kanyang puso na parang matutulis na bubog. Ang ama niyang akala niya ay patay na, ay buhay. Ang ina niyang pinagkakatiwalaan niya ng buo ay nagsinungaling sa kanya sa buong buhay niya. Ang simpleng buhay niya ay binuo pala sa pundasyon ng isang malaking kasinungalingan. Dante Silang. Ang pangalang iyon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Isang pangalang ngayon niya lang narinig, ngunit tila may bigat ng isang sumpa. Ang pangalang iyon ang dahilan kung bakit siya lumaking walang ama. Ang pangalang iyon ang dahilan kung bakit palaging may lungkot sa mga mata ng kanyang ina. Nang marinig niyang magsimulang mag-usap muli ang kanyang mga magulang, hindi na niya kinaya. Dahan-dahan siyang umatras, bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng ingay. Pumasok siya sa kanyang maliit na kwarto at isinara ang pinto nang walang tunog. Sumandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ngunit hindi niya kaya. Ang mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya ay naging isang malaking kasinungalingan. Sino si Lakan Dalisay? Ang lalaking umiyak nang makita ang litrato ng kanyang ina? O ang demonyong nagdala ng panganib sa kanilang buhay? Sino si Liwayway Jimenez? Ang mapagmahal na inang nag-alaga sa kanya? O ang babaeng nagkait sa kanya ng karapatang makilala ang sariling ama? Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Ang apat na sulok ng kanyang silid ay tila lumiliit. Unti-unting dinudurog ang kanyang paghinga. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Tumayo siya. Ang mga kilos ay mekanikal. Binuksan niya ang kanyang aparador at kinuha ang isang lumang backpack. Inilagay niya rito ang ilang damit, ang kanyang pitaka, at ang kupas na litratong naging mitya ng lahat ng ito. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang puno ng pagkalito at sakit. Hindi na niya kilala ang sarili. Sa labas ng kanyang silid, patuloy pa rin ang mahinang pagtatalo. Mga salitang tungkol sa nakaraan, sa mga pagkakamali, sa takot. Para kay Hiraya, ang mga ito ay ingay na lamang. Ingay na gusto niyang takasan. Sumulat siya ng isang maikling liham sa isang piraso ng papel. Nay pa, natigilan siya sa salitang pa. Ngayon niya lang ito isinulat sa buong buhay niya. Kakaiba sa pakiramdam. Mali. Kailangan ko po munang mapag-isa. Kailangan kong mag-isip. Huwag po ninyo akong alalahanin. Huwag po ninyo akong hanapin. Ipinatong niya ang papel sa ibabaw ng kanyang unan. Sa huling pagkakataon, pinagmasdan niya ang kanyang silid. Ang munting mundong naging saksi sa kanyang mga pangarap at simpleng kaligayahan. Ngayon, ang mundong iyon ay tila isang hawla. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana. Sa likod ng kanilang bahay, ang daanang madalas niyang gamitin noong bata pa siya kapag gusto niyang maglaro sa labas nang hindi nagpapaalam. Sa isang iglap, siya ay nasa labas na. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang mukha. Ngunit hindi nito napawi ang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Hindi siya lumingon pabalik. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang tanging gabay ay ang liwanag mula sa buwan. Ang bawat hakbang ay isang paglayo mula sa Baryo Kalinaw, isang paglayo mula sa mga taong nagsinungaling sa kanya. Hindi ito galit, hindi pa.
Ito ay isang malalim na sakit ng pagtataksil. Pinoprotektahan daw siya? Paano naging proteksyon ng isang buhay na binuo sa kasinungalingan? Nakarating siya sa sakayan ng bus. May isang bus na paalis. Ang signage sa harap ay nagsasabing, Maynila. Walang pag-aalinlangan, sumakay siya. Umupo siya sa tabi ng bintana, sa pinakalikod na bahagi. Habang unti-unting lumalayo ang bus, tanaw niya ang mga ilaw ng Baryo Kalinaw na unti-unting lumiliit hanggang sa maging maliliit na tuldok na lamang sa kadiliman. Ganoon din ang pakiramdam niya sa kanyang buhay. Ang dating maliwanag at pamilyar ay biglang naging malayo at hindi na maabot. Hindi niya alam kung saan siya pupunta sa Maynila. Wala siyang kakilala. Wala siyang plano. Ngunit sa sandaling iyon mismo ang kailangan niya. Ang kawalan ng kasiguraduhan ay mas mainam kaysa sa isang kasiguraduhang nakatatak sa kasinungalingan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang mga imahe ng kanyang ina at ama ay patuloy na sumasayaw sa kanyang isipan. Tumakas siya, ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang katotohanan ng kanyang tinatakasan ay may mahahabang anino na susundan siya kahit saan man siya magpunta. Nang matapos ang kanilang sigawan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa maliit na sala. Si Lakan at Liwayway ay nakatayo sa magkabilang dulo ng silid na parang dalawang estrangherong pinaghiwalay ng isang pader ng sakit at mga taon ng pag-iisa. Ang pangalan ni Dante Silang ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng panganib. Kailangan nating mahanap si Hiraya. Basag ni Lakan sa katahimikan, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi siya pwedeng mapahamak. Ngumisi si Liwayway ng mapait. Ngayon mo lang siya inalala? Saan ka noong kinailangan kanya? Saan ka noong ako lang mag-isang nagtataguyod sa kanya habang nagtatago sa anino mo? Hindi ko alam, Liwayway. Sumpa man. Sigaw ni Lakan. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng nawala. Kung alam ko lang, kung may pahiwatig lang ako, iniwan ko na ang lahat para sa inyo. Paano? Paano mo iiwanan ang lahat kung patay ka na sa paningin ng lahat? Ang tanong na yon ang sumampal kay Lakan pabalik sa kasalukuyan. Tama si Liwayway. Paano niya maipapaliwanag ang isang bagay na binuo sa isa pang kasinungalingan? Biglang may napansin si Liwayway. Ang katahimikan mula sa silid ni Hiraya. Masyadong tahimik. Isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kwarto ng anak na may masamang kutob. Hiraya? Anak? Katok niya. Walang sagot. Pinihit niya ang doorknob. Hindi ito nakalock. Pagbukas niya ng pinto, isang maayos na kama ang sumalubong sa kanya. Isang kamang walang laman. Sa ibabaw ng unan, may isang nakatuping papel. Nanginginig ang mga kamay na binuklat ito ni Liwayway. Habang binabasa niya ang maikling sulat, ang kanyang mukha ay unti-unting namutla. Ang galit ay napalitan ng purong takot. Wala siya. Bulong niya bago sumigaw. Lakan, wala si Hiraya. Umalis siya. Mabilis na lumapit si Lakan at tiningnan ang sulat. Ang mga salitang, "Huwag po ninyo akong hanapin," ay tila isang punyal na itinarak sa kanyang puso. Ang anak na ngayon niya lang nalaman na mayroon siya ay nawawala na. "Kasalanan mo to?" Sigaw ni Liwayway, hinahampas ang dibdib ni Lakan. "Kung hindi ka bumalik, kung hindi mo kami ginulo, sana payapa pa rin kami. Sana kasama ko pa ang anak ko." Hinayaan lang ni Lakan na tanggapin ang bawat suntok. Alam niyang nararapat lang iyon sa kanya. Ngunit ngayon, hindi ito ang oras para sa sisihan. Ang kanilang anak ay nasa panganib. Kailangan ni Liwayway na maintindihan ang buong kwento. Kailangan nitong malaman na ang kanilang mga kasinungalingan ay magkakaugnay. Sa gitna ng desperasyon, hinawakan ni Lakan ang mga balikat ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. "Liwayway, makinig ka sa akin. Pakiusap. Mayroon kang hindi alam.
Mayroon akong hindi sinabi sa'yo noon. Wala na akong gustong marinig mula sa'yo. Kailangan mong malaman, giit ni Lacan. Ang kanyang boses ay puno ng bigat ng 22 taon ng paglilihim. Dahil ang dahilan kung bakit mo ginawa ang lahat ng ito, ang dahilan kung bakit ka nagtago, ay pareho ng dahilan kung bakit ako nawala sa buhay mo noon. Natigilan si Liwayway. Tumingin siya sa mga mata ng asawa. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Lacan. Ito na ang sandali. Ang pag-amin sa pinakamalaki niyang karuwagan. 22 taon na ang nakalipas. Panimula niya, ang bawat salita ay mahirap bigkasin. Bago pa tayo ikasal, nasangkot ako sa isang masamang negosyo. Kasama ko si Dante. Akala ko, simpleng pag-angkat lang. Hindi ko alam na ginagamit niya ang kumpanya ko para sa money laundering. Nang malaman ko, sinubukan kong kumalas. Pero huli na. Binalaan niya ako. Sinabi niyang kung aalis ako, idadamay niya ang lahat ng mahal ko sa buhay. Idadamay ka niya. Ang mga mata ni Liwayway ay nanlalaki sa bawat salita. Natakot ako, Liwayway. Pag-amin ni Lacan, ang kanyang boses ay basag. Naduwag ako. Alam kong hindi ko kayang labanan si Dante noon. Kaya gumawa ako ng paraan. Isang maikling flashback ang dumaan sa isip ni Lacan. Isang madilim na gabi, isang kotseng sinadyang ibangga sa isang puno, sa isang liblib na kalsada, at ang pagmamasid niya mula sa malayo habang pinapalibutan ng mga pulis ang aksidente. Nakita niya si Liwayway sa di kalayuan, umiiyak. Hindi alam na ang lalaking iniiyakan niya ay buhay at nagmamasid lang mula sa anino. Nagpanggap akong patay. Bulong ni Lacan. Ang katotohanan ay tuluyan ng kumawala. Ipinlano ko ang isang car accident. Nag-iwan ako ng pekeng bangkay para walang maghinala. Iyon ang tanging paraan na naisip ko para makalaya sa kanya at para mailigtas ka. Iniwan kita, Liwayway. Dahil akala ko iyon ang pinakamagandang paraan para protektahan ka. Napatakip ng bibig si Liwayway. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking inakala niyang biktima rin, ay siya palang orihinal na nagsimula ng lahat ng kasinungalingan. Hindi pa natatapos ang pagkabigla ni Liwayway nang biglang tumunog ang telepono ni Lacan. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahang sinagot niya ito. Hello? Mr. Dalisay, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na kalmado, formal, ngunit may nakatagong lamig na nakapagpatayo ng balahibo ni Lacan. Isang boses na hindi niya malilimutan kahit kailan. Dante Silang here. I heard you're back in Manila. I think it's about time we meet. For old time's sake. At para na rin pag-usapan ang kinabukasan. Sa kabila ng kaguluhan sa Baryo Kalinaw, si Hiraya ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungong Maynila. Ang bigat ng natuklasan ay tila isang malaking bato na nakapatong sa kanyang dibdib. Ang kanyang buong pagkatao ay naguguluhan. Ano ang katotohanan? Sino ang dapat niyang paniwalaan? Ang ina na nagtago sa kanya ngunit nagprotekta sa kanya? O ang ama na nagkunwaring patay ngunit nagmamalasakit pala sa kanyang anak na hindi niya nakilala? Sa pagdating niya sa Maynila, naramdaman niya ang kakaibang lungkot ng pagiging mag-isa sa isang malaking lungsod. Ang mga gusali ay matatayog, ang mga sasakyan ay walang tigil, at ang mga tao ay tila nagmamadali sa kanilang mga buhay, nakatingala sa malayo. Si Hiraya, na sanay sa tahimik na pamumuhay sa baryo, ay nalilito at nalulunod sa ingay at bilis ng syudad. Naghahanap siya ng trabaho, kahit ano na lang. Nagsimula siyang mag-apply bilang waitress, cleaner, o kahit anong mapagkakakitaan niya para lang may makain at matulugan. Ngunit ang kanyang simpleng pananamit at kawalan ng karanasan sa syudad ay tila balakid sa bawat aplikasyon. Maraming beses siyang napahiya, naramdaman ang pagtingin ng iba na para bang isa siyang pulubi. Isang hapon, habang nakaupo siya sa isang parke, malapit sa isang mataong lugar, iniiyakan niya ang kanyang kapalaran. Pakiramdam niya,
Siya ay isang bulaklak na napadpad sa disyerto. Habang siya ay umiiyak, isang boses na malambing ngunit mayroon ding awtoridad ang tila bumulong sa kanyang tainga. Bakit ka umiiyak, Hija? Mukhang malungkot ka. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa kanyang tabi ay isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana. May ngiti sa labi at mga mata na tila napakabait. Nakatayo siya na parang isang anghel na biglang dumating. Wala po, sir. Mahinang sagot ni Hiraya. Pinupunasan ng kanyang mga luha. Nagkataon lang po. Ngumiti ang lalaki. Naiintindihan ko, ang Maynila ay hindi madali para sa isang bagong dating, pero ang mga tulad mo, hindi dapat nasasaktan. Inilahad nito ang kanyang kamay. Ako nga pala si Dante. Dante Silang, isang kaibigan ng iyong ama. Napatigil si Hiraya. Dante Silang? Ito ba ang tinutukoy ng kanyang ina? Ang ahas na kasama ng ama niya? Ngunit ang lalaking ito ay mukhang napakabait. Kaibigan po ng tatay ko. Ulit ni Hiraya naguguluhan. Hindi ko po kilala. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Dante, isang mabilis na pagkunot ng noo na agad ding nawala. Oo. Siguro ay hindi mo na siya masyadong nakikilala. Ang iyong ama, si Lakan. Mahirap talaga ang pinagdaanan niya noon. Marami siyang pinagdaanan. Maraming tao ang gustong sumira sa kanya. Nalilito si Hiraya. Ang kwento ni Dante ay hindi tugma sa sinabi ng kanyang ina at ama. Sige na, Hija, sabi ni Dante. Hinawakan ng kanyang balikat. Halika na. Hindi ka dapat nag-iisa dito. Kailangan mo ng kausap. Mag-inuman tayo ng kape. Pinilit ni Hiraya ang sarili na magtiwala. Mukhang kailangan niya ng tulong. At ang lalaking ito, na nagsasabing kaibigan ng kanyang ama, ay tila ang tanging pagkakataon niya. Nagpunta sila sa isang mamahaling coffee shop. Doon, mas lalo siyang tinanong ni Dante tungkol sa kanyang buhay. Sa una, tahimik si Hiraya, nag-aalangan kung ano ang dapat sabihin. Ngunit sa pagiging mahusay ni Dante sa pakikipag-usap, unti-unti siyang nagbukas. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang ina, tungkol sa lihim na nalaman niya, at tungkol sa kanyang ama. Ngumiti si Dante, ngunit ang nangiti na yon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakakalungkot naman, Hija. Sabi niya, tila nag-aalala. Ang iyong ama, si Lakan. Siya ay isang taong napakagaling. Ngunit minsan, ang mga taong kasing galing niya ay may mga sekreto silang tinatago. Mga sekreto na hindi nila nais na malaman ng kanilang mga mahal sa buhay. Nagpatuloy si Dante. Ang kanyang mga salita ay tila tumutulo na parang pulot, ngunit may nakatagong kamandag. Narinig ko ang kwento mo tungkol sa ina mo. Napakabuti niyang babae, sigurado ako. At ang iyong ama, siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ngunit minsan, ang pagmamalasakit na yon ay may iba ring paraan ng pagpapahayag. Ang pagtatago, ang pagpapanggap. Minsan, hindi iyon ang tamang paraan para sa lahat. Pero, sinabi ni nanay na si Lakan ay nagdulot ng panganib sa kanila. Sabi ni Hiraya, ang pagkalito ay lalong lumalalim. Nagbuntong hininga si Dante. Naiintindihan ko ang ina mo, Hija. Ang pagtatago mula sa nakaraan ay mahirap. Ngunit minsan, ang pinakamalaking panganib ay hindi sa labas. Minsan, ang pinakamalaking panganib ay ang hindi pagkilala sa buong katotohanan. Sigurado ka bang walang ibang sikreto ang iyong ama? Sigurado ka bang hindi niya ginagamit ang lahat ng ito para sa sarili niyang interes? Ang mga salita ni Dante ay parang mga buto na itinanim sa isipan ni Hiraya. Ang mga pagdududa na dati ay naglalaro lang sa kanyang isipan ay unti-unting lumalaki. Ang lalaking ito na nagpapakilalang kaibigan ng kanyang ama ay tila alam ang lahat. Makinig ka, Hiraya, sabi ni Dante, tila nagiging seryoso na. Ang iyong ama, si Lakan Dalisay, napakakomplikado niyang tao. May mga bagay na nangyari noon na hindi mo pa lubos na naiintindihan.
Kung gusto mo ng tunay na kasagutan, mga kasagutang hindi na itatago ng iyong ina o ng iyong ama, baka pwede kitang tulungan. Inabot ni Dante ang kanyang business card kay Hiraya. Ang pangalan ay kapareho ng sa business card na nakuha niya sa restaurant, ngunit ang posisyon ay iba. Dante Silang, Managing Partner, Silang Corporation. Kung kailangan mo ng kaibigan, sabi ni Dante, ang kanyang mga mata ay tila nangungusap ng pangako. Isang kaibigan na hindi nagtatago ng anuman sa iyo. Isang taong handang sabihin ang lahat ng katotohanan. Kahit pa masakit, tawagin mo ako. Habang papalayo si Hiraya, hawak ang business card, hindi niya alam kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Ang kanyang ina na nagtatago ng katotohanan? Ang kanyang ama na may sarili ring mga lihim? O ang lalaking ito, si Dante Silang, na tila handang ibigay ang lahat ng kasagutan? Ang mga binhi ng pagdududa ay naitanim na sa kanyang puso at nagsisimula na itong lumaki. Pagkatapos ng tawag mula kay Dante, isang bagong uri ng takot ang bumalot kay Lakan. Hindi na ito ang takot ng isang duwag na tumatakas, kundi ang takot ng isang amang natatanaw na ang panganib ay papalapit sa kanyang pamilya. Gamit ang lahat ng kanyang yaman at koneksyon, nagpadala siya ng mga tauhan upang hanapin si Hiraya sa buong Maynila. Hindi nagtagal, natuntun nila ito sa isang maliit na paupahan sa Sampaloc. Ang muling pagkikita ay hindi naging masaya. Ito ay puno ng tensyon at hindi pagkakaintindihan. Natagpuan nila ni Liwayway si Hiraya na nakaupo sa isang maliit na silid. Ang muka ay blanko. Nang makita sila nito, walang bakas ng tuwa o ginhawa sa mga mata nito. Sa halip, mayroong isang malamig na pader na tila itinayo nito sa pagitan nila. "Anak, salamat sa Diyos at ligtas ka," sabi ni Liwayway. Akmang yayakapin si Hiraya, ngunit umiwas ito. "Bakit po kayo nandito?" Malamig na tanong ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Lakan. "Hinanap ka namin," sagot ni Lakan. Ang kanyang boses ay malumanay. "Nag-alala kami sa iyo, Hiraya. Umuwi na tayo." Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Hiraya. "Umuwi? Saan po? Sa bahay na puno ng kasinungalingan? O sa isang mundong puno ng panganib na dala ninyo?" Nagulat si Lakan sa mga salita ng anak. Ang mga tanong nito ay tila may patama, may pinaghuhugutan. "Hiraya, anak, hindi mo naiintindihan," panimula ni Liwayway. "Ang alin po, Nay? Ang hindi ko naiintindihan?" Putol ni Hiraya. Ang boses ay tumataas na. "Ang katotohanan na mayroon akong amang nagpanggap na patay? O ang katotohanan na mayroon kayong mga kaaway na hanggang ngayon ay hinahabol kayo? Gaano pa po ba karami ang hindi ko alam tungkol sa'yo, tatay?" Ang salitang tatay ay binitiwan niya na may halong panguuyam. Bawat tanong niya ay tila isang matulis na patalim na tumutusok sa dibdib ni Lakan. Napansin niya ang paraan ng pagtatanong nito. Puno ng hinala. Tila sinusubok siya. Para siyang nakikipag-usap sa isang abogado, hindi sa sarili niyang anak. "Sino ang nakausap mo, Hiraya?" Seryosong tanong ni Lakan. Isang masamang kutob ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. "Wala po." Mabilis na sagot ni Hiraya, umiwas ng tingin. "Naisip ko lang po lahat. Sa tingin ko po may karapatan akong malaman kung sino talaga ang ama ko. Hindi ba't isang matagumpay kang negosyante? Paano ka naging ganoon kabilis yumaman? May mga tinapakan ka bang tao para marating ang kinalalagyan mo ngayon?" Nanlamig si Lakan. Ang mga tanong na yon, ang mga salitang yon, iisa lang ang taong maaaring magtanim ng ganoong klaseng lason sa isipan ng kanyang anak. Dante. Nagawa niyang makalapit kay Hiraya. Ang ahas ay nakapasok na sa hardin. Walang nangyaring usapan. Pilit nilang isinama si Hiraya pabalik sa isang 5-star hotel na pag-aari ni Lakan. Ngunit ang katahimikan sa loob ng sasakyan at sa elevator
ay mas maingay pa sa sigawan. Pakiramdam ni Lakan habang tinitingnan niya ang refleksyon nilang tatlo sa salamin ng elevator. Isang pamilyang watak-watak ay tila nanalo na si Dante. Hindi pa man nagsisimula ang laban, talo na siya. Pagdating nila sa penthouse suite, sinubukan muli ni Lakan na kausapin si Hiraya. Ngunit nagkulong ito sa isa sa mga silid. Naiwan silang dalawa ni Liwayway sa malawak na sala. Napapalibutan ng karangyaan ngunit puno ng kawalan ng pag-asa. Nakausap niya si Dante. Sabi ni Lakan, ang kanyang boses ay walang laman. Nilason na ni Dante ang isip ng anak natin. Napatakip ng bibig si Liwayway, ang takot ay malinaw na mababasa sa kanyang mga mata. Paano? Paano nangyari iyon? Bago pa man makasagot si Lakan, isang staff ng hotel ang kumatok at may iniabot na isang maliit na package para kay Mr. Dalisay. Wala itong return address. May pag-aalinlangang kinuha ito ni Lakan. Gawa ito sa isang simpleng brown envelope. Magaan. Kinakabahang pinunit niya ang selyo. Sa loob, mayroon lamang isang litrato, isang lumang litrato. Siya at si Dante, mga 20 taon na ang nakalipas. Magkaakbay sila, nakangiti sa harap ng isang warehouse. Sa likod nila ay mga kahon ng hindi malamang kargamento. Ang litratong ito ay patunay ng kanilang madilim na nakaraan. Isang patunay na kayang sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit hindi iyon ang pinakamasaklap. Sa likod ng litrato, may isang sulat kamay na mensahe nakasulat sa pulang tinta. Ang ganda pala ng pamilya mo, Lakan. Ang tibay ng asawa mo. At ang ganda ng anak mo. Parang anghel. Huwag mo sanang hayaang may mangyaring masama sa kanila. Lalo na sa maganda mong anak. Nabitawan ni Lakan ang litrato na para siyang napaso. Ang hangin ay tuluyang naubos sa kanyang mga baga. Ito na. Ito na ang bangungot na matagal na niyang tinatakasan. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay isang laro. Isang laro ng anino at ang premyo o ang parusa ay ang buhay ng kanyang pamilya. Ang litrato at ang mensahe sa likod nito ay tila isang bomba na sumabog sa gitna ni Lakan at Liwayway. Ang banta ay hindi na isang multo mula sa nakaraan. Ito ay totoo, malapit, at nakatutok mismo sa kanilang anak. Alam ni Lakan na tapos na ang panahon ng pagtatago. Tapos na ang panahon ng mga kasinungalingan. Kung mayroon man silang kahit katiting na pag-asang maligtas si Hiraya, kailangan nilang harapin si Dante ng magkakasama. At para mangyari iyon, kailangan nilang makuha ang tiwala ng kanilang anak. Ang tanging paraan ay ang hubarin ang lahat ng maskara at ilahad ang buong, masakit na katotohanan. Kumatok sila sa pinto ng silid kung saan nagkulong si Hira. Hiraya, anak, sabi ni Liwayway. Ang boses ay malumanay, ngunit may bigat. Pakiusap. Lumabas ka. May kailangan kaming sabihin sa'yo. Lahat-lahat. Wala nang lihim. Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas bago dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Hiraya ay lumabas. Ang kanyang mga mata ay mapungay at puno ng pagod, ngunit mayroon ding bahid ng pag-usisa. Pinaupo nila siya sa sofa sa pagitan nilang dalawa. Inilapag ni Lakan ang litrato sa lamesa sa kanilang harapan, kasama ang nakakakilabot na mensahe. Ano to? Tanong ni Hiraya. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat mula sa litrato patungo sa kanyang mga magulang. Huminga ng malalim si Lakan. Ito na ang pagkakataon para itama ang 22 taon ng pagkakamali. Anak, panimula niya, ang salita ay hindi na pilit o bago sa kanyang dila, kundi puno ng damdamin. Oras na para malaman mo ang lahat, ang totoong ako. At nagsimula siyang magkwento. Isinalaysay niya ang lahat, nang walang anumang bawas o pagkukubli. Inamin niya ang kanyang pagkakasangkot kay Dante Silang noong sila ay bata pa, ang kanyang karuwagan at ang desisyon niyang magpanggap na patay. Inamin niya ang pagkakamaling iwan si Liwayway
ng walang sapat na proteksyon. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang anak at sinabing, "Natakot ako noon, Hiraya. Naduwag ako. At ang karuwagan kong yon ang naging dahilan ng lahat ng paghihirap na dinanas ng nanay mo." Pagkatapos ay si Liwayway naman ang nagsalita. "At ako naman, anak," sabi niya, hinawakan ng kamay ni Hiraya. "Ako naman ang nagkamali sa hindi pagtitiwala. Ang takot na naramdaman ko noon ay naging dahilan para takasan ko ang lahat, pati na ang posibilidad na maaari pa tayong maging isang buong pamilya. Itinago kita sa kanya. Itinago ko sa iyo ang katotohanan dahil sa maling akala na ang kasinungalingan ay isang uri ng proteksyon." Tumingin si Hiraya mula sa kanyang ama patungo sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang 2 taong may magkaibang kwento. Ang nakita niya ay 2 taong parehong nagkamali, parehong nasaktan, at parehong biktima ng iisang tao. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata ng kanyang ama at ang sakit sa mga mata ng kanyang ina. At sa pagitan ng 2 iyon, nakita niya ang isang bagay na mas malakas pa sa lahat ng kasinungalingan, ang pag-ibig. Ang mga lason na itinanim ni Dante sa kanyang isipan ay unti-unting nawalan ng bisa. Ang mga tanong na puno ng hinala ay napalitan ng pag-unawa. Ang pader na itinayo niya sa kanyang puso ay nagsimulang gumuho. "Kinausap ka niya, hindi ba?" tanong ni Lacan. "Si Dante, kinausap ka niya." Dahan-dahang tumango si Hiraya. "Sinabi niya na marami kang sikreto, na hindi ka dapat pagkatiwalaan. Mayroon nga akong mga sikreto," pag-amin ni Lacan. "At hindi ko nga dapat pagkatiwalaan ang sarili ko noon. Pero ngayon, Hiraya, iisa lang ang mahalaga sa akin, ang kaligtasan ninyo ng nanay mo. At para mangyari iyon, kailangan kitang pagkatiwalaan. Kailangan naming pagkatiwalaan ka." Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Hiraya ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit hindi na ito luha ng pagkalito o sakit. Ito ay luha ng ginhawa, ng pagtanggap. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng bigat. Tumayo siya at, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, niyakap niya ang kanyang ama at ina ng sabay. Sa yakap na yon, ang Dalisay Jimenez ay hindi na 3 taong pinagbuklod lang ng dugo. Sila ay naging isang pamilya. "Ano ang gagawin natin?" tanong ni Hiraya nang kumalas sila sa yakap. Ang kanyang boses ay hindi na nag-aalinlangan, kundi puno ng determinasyon. Isang plano ang nabuo sa isipan ni Lacan. Isang mapanganib na plano, ngunit ito lang ang kanilang tanging pag-asa. "Gagamitin natin ang sandata niya laban sa kanya," sabi ni Lacan. "Gagamitin natin ang tiwala na ibinigay niya sa'yo." Tumingin siya kay Hiraya. "Anak, kakayanin mo ba? Kakayanin mo bang magpanggap na nasa panig ka pa rin niya?" Tumingin si Hiraya sa kanyang ina na tumango bilang suporta. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ama. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng tapang. Ang tapang na minana niya sa kanila. "Para sa pamilya natin," sabi niya ng buong tatag. "Kakayanin ko." Kinuha ni Hiraya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Dante Silang. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at pinindot ang call button. Nang sumagot ito, ginawa niyang garalgal at puno ng takot ang kanyang boses. "Tito Dante, tulungan niyo po ako. Sa tingin ko po, kailangan ko ng tulong ninyo. Hindi ko na po mapagkakatiwalaan ang mga magulang ko." Ang Grand Ballroom ng Dalisay Hotel ay kumikinang sa ilalim ng libu-libong ilaw. Ang mga pinakamayayamang tao sa bansa ay naroroon, nakasuot ng kanilang mga magagarang damit, nag-iinuman ng champagne at nag-uusap tungkol sa negosyo. Ito ay isang gala event na inorganisa para sa isang bagong business venture ng Dalisay Group. Ngunit para sa pamilya Dalisay, ito ang entablado para sa kanilang huling paghaharap. Sa isang sulok,
Nakatayo si Hiraya. Suot ang isang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Mukha siyang isang anghel na napadpad sa isang pugad ng mga lobo. Sa ilalim ng kanyang bestida, may isang maliit na recording device na nakakabit. Isang maliit na piraso ng teknolohiyang magiging saksi sa pagbagsak ng isang halimaw. Sa kabilang banda ng ballroom, sa isang security room na puno ng mga monitor, magkahawak kamay na nakaupo sina Lakan at Liwayway. Kasama nila ang isang maliit na team ng mga pulis na naka-plain clothes na naghihintay lang sa kanilang hudyat. Sa isang maliit na earpiece na nakakabit sa tainga ni Lakan, malinaw niyang naririnig ang bawat paghinga at tibok ng puso ni Hiraya. Bawat segundo ay tila isang walang katapusang paghihintay. Kinakabahan ako, Lakan. Bulong ni Liwayway, ang kanyang mga kamay ay malamig na parang yelo. Hinigpitan ni Lakan ang hawak sa kamay ng asawa. Magtiwala ka sa kanya. Magtiwala ka sa atin. Maya-maya, isang pamilyar na anino ang lumapit kay Hiraya. Si Dante Silang, nakangiti na parang isang mapagmahal na tito. Hiraya Hija, bati niya. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ayos ka lang ba? Mukha kang tensyonado. Medyo po. Sagot ni Hiraya, ginagaya ang isang boses na puno ng takot. Hindi po ako sanay sa ganitong karaming tao at natatakot po ako sa kanila. Itinuro niya ng tingin sina Lakan at Liwayway na nasa kabilang dulo ng silid, nakikipag-usap sa ibang mga bisita. Ngumisi si Dante. Iyon na ang hudyat na hinihintay niya. Huwag kang mag-alala. Tara, mag-usap tayo sa isang lugar na mas pribado. Inakay niya si Hiraya palabas ng ballroom patungo sa isang malawak na balkonahe kung saan tanaw ang mga kumikinang na ilaw ng syudad. Ang hangin ay malamig at ang ingay mula sa loob ay unti-unting humina. Tito Dante, ano po ba talaga ang nangyari noon? Tanong ni Hiraya. Sinisimulan na ang kanilang plano. Bakit po ganun na lang ang galit ni nanay sa inyo at kay tatay? Tumingin si Dante sa malayo, na para bang inaalala ang isang malayong nakaraan. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang maskara ng kabaitan ay unti-unting natanggal at lumabas ang tunay na anyo ng isang taong puno ng inggit at paghihiganti. Ang tatay mo, Hiraya. Panimula niya, ang boses ay malamig na. Si Lakan Dalisay. Siya ang dahilan ng lahat. Magkasosyo kami noon. Sabay naming binuo ang lahat. Ngunit nang makita niya ang pagkakataong umangat ng mag-isa, tinraidor niya ako. Iniwan niya ako sa ere. Ipinahamak niya ako para iligtas ang sarili niya. Sa security room, napakuyom si Lakan ng kanyang mga kamao. Sinungaling, bulong niya. Akala niya, sa pagpapanggap niyang patay, matatakasan na niya ako. Pagpapatuloy ni Dante, ang kanyang boses ay may bahid na ng katuwaan. Pero nagkamali siya. Hinanap ko siya. Hinanap ko ang kahinaan niya. At nakita ko ang nanay mo. At ngayon, nakita kita. Lumapit si Dante kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Gusto kong makita siyang masira. Gusto kong makita siyang mawalan ng lahat ng pinaghirapan niya. Ang pera, ang mga hotel. Pero higit sa lahat, gusto kong makita siyang mawalan ng pamilya. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam na mag-isa, tulad ng ginawa niya sa akin noon. Kaya po kayo nag-aalok ng tulong sa akin? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Hindi na dahil sa pag-arte, kundi dahil sa tunay na takot. Oo, hiha, sabi ni Dante, hinawakan ng baba ni Hiraya. Dahil ikaw ang pinakamagandang armas laban sa kanya. Ikaw ang kanyang kryptonite. At sa tulong mo, sabay nating ibabagsak si Lakan Dalisay. Nakuha na natin ang lahat, sabi ng hepe ng pulisya sa security room. Iyon na ang pag-amin. Handa na tayo. Nagbigay ng hudyat si Lakan sa mga pulis na nakakalat sa paligid. Ngunit bago pa man makakilos ang mga pulis, tila may naramdaman si Dante.
Marahil ay isang maliit na ingay o isang aninong gumalaw. Bigla siyang lumingon at ang kanyang mga mata ay naging singkit. Napansin niya ang isang maliit na kislap mula sa kwintas ni Hiraya. Ang dulo ng mikropono, ang nangiti sa kanyang labi, ay nawala. Napalitan ito ng isang ekspresyong puno ng bagsik. Niloloko mo ako. Anya, ang bawat salita ay mabagal at puno ng panganib. Bago pa man makasigaw si Hiraya, isang mabilis na kilos ang ginawa ni Dante. Mula sa kanyang bulsa, isang maliit ngunit matulis na letter opener ang kanyang inilabas. Hinila niya si Hiraya palapit sa kanya at itinutok ang patalim sa leeg nito. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya sa mga pulis na nagsimula ng maglabasan. Isang maling galaw at mamamatay ang anghel na ito. Ang balkonahe ay napalibutan na ng mga pulis. Ang kanilang mga baril ay nakatutok kay Dante. Ngunit walang sino man ang nangahas gumalaw. Ang malamig na talim ng patalim na nakatutok sa leeg ni Hiraya ay sapat na para pigilan ang kanilang paghinga. Si Liwayway, na nakatanaw mula sa pinto ng ballroom, ay napahagulgol na lamang sa takot. "Bitawan mo ang anak ko, Dante!" Sigaw ni Lacan. Lumabas mula sa damdong. Ang kanyang mga kamay ay nakataas para ipakita na wala siyang armas. "Ako ang kalaban mo dito. Huwag mong idamay ang inosenteng bata." Tumawa si Dante, isang tawang puno ng kabaliwan. "Inosente? Walang inosente sa mundong ito, Lacan. Lalo na ang isang dalisay. Ito na ang kabayaran mo. Masasaksihan mo ang pagkawala ng lahat ng mahalaga sa'yo, tulad ng pagkawala ng lahat sa akin noon." Ngunit ang Lacan na nakatayo sa harapan niya ngayon ay hindi na ang duwag na lalaking tumakas, 22 taon na ang nakalipas. Ang takot sa kanyang mga mata ay nandoon pa rin, ngunit hindi na para sa kanyang sarili. Ito ay takot para sa kanyang anak. At ang takot na yon ay nagbigay sa kanya ng isang tapang na hindi niya kailanman inakalang mayroon siya. "Nagkakamali ka, Dante," sabi ni Lacan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. "Nawala na sa iyo ang lahat noon dahil sa sarili mong kasakiman. Pinili mo ang daan na yan. Pero ako, hindi ko nahahayaang may mawala pa sa akin." Dahan-dahan siyang humakbang palapit. "Tapos na ang laro, Dante. Narinig na ng lahat ang pag-amin mo. Wala ka nang tatakbuhan. Huwag kang lalapit," banta ni Dante. Idiniin palalo ang patalim kay Hiraya. Napadaing sa sakit ang dalaga. "Alam mo, Dante," pagpapatuloy ni Lacan, hindi pinapansin ng banta. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Dante. Inaagaw ang atensyon nito palayo kay Hiraya. "Sa isang bagay, nagpapasalamat ako sa'yo. Dahil sa'yo, natutunan ko kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi ang pera, hindi ang kapangyarihan, kundi ito." Itinuro niya si Hiraya at si Liwayway, ang pamilya. Sa pagkakataon na yon, habang ang buong atensyon ni Dante ay nakailakan, nagkaroon ng pagkakataon si Hiraya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para tapikin ang kamay ni Dante na may hawak na patalim. Isang maliit na espasyo lang ang nalikha, ngunit sapat na yon. Kasabay noon, ang mga pulis na nakakita ng pagkakataon ay agad na sumugod. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw, tumama sa balikat ni Dante, dahilan para mabitiwan niya ng tuluyan ang patalim. Mabilis siyang napalibutan at napusasan. Ang multo ng nakaraan ay tuluyan ng nagapi. Tumakbo si Lacan at Liwayway palapit kay Hiraya, niyakap ito ng mahigpit. Silang tatlo, sa gitna ng kaguluhan, ay naging isang isla ng kapayapaan. Ang mga kasinungalingan ay wala na. Ang takot ay naglaho na. Ang natira na lamang ay ang dalisay na pagmamahal ng isang pamilyang muling nabuo. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting humupa. Si Dante Silang ay nahaharap na sa maraming kaso sa korte. Ang Dalisay Group ay bahagyang nayanig, ngunit nanatiling matatag. Ngunit para kina Lacan, Liwayway at Hiraya, ang tunay na pagbabago
ay nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Isang hapon, habang papalubog ang araw, dinala ni Lakan ang kanyang mag-ina sa paborito niyang lugar noon, ang dalampasigan sa Batangas, kung saan niya unang nakilala si Liwayway. Naglakad silang tatlo sa buhanginan. Ang kanilang mga anino ay magkakadugtong. "Dito ko unang nakita ang nanay ninyo," sabi ni Lakan, nakangiti. "At dito ko rin naramdaman na ang buhay ko ay hindi na magiging pareho." Tumingin siya kay Hiraya. "Anak, alam kong marami kaming pagkukulang sa'yo. May mga sugat na hindi basta-basta maghihilom. Ang mahalaga po, magkakasama na tayo ngayon." Sagot ni Hiraya. Ang kanyang nangiti ay kasing ganda ng sa kanyang ina. May kinuha si Lakan mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Inabot niya ito kay Hiraya. Nanginginig na binuksan ito ng dalaga. Sa loob, isang singsing ang kumikinang. Hindi ito katulad ng sa kanyang ina. Ito ay may sariling disenyo. Isang maliit na tala o bituin na may kumikinang na diamante sa gitna. "Ang nanay mo ang aking Liwayway, ang aking bukang Liwayway," paliwanag ni Lakan habang isinusuot ang singsing sa daliri ng anak sa tabi ng sampagwitang singsing ng ina nito. "At ikaw naman, Hiraya, ikaw ang aming tala, ang aming gabay, sa pinakamadilim na gabi, ang katuparan ng aming mga pangarap." Niyakap ni Hiraya ang kanyang mga magulang, ang dalawang singsing sa kanyang daliri. Ang isa ay simbolo ng nakaraan at ang isa ay simbolo ng hinaharap, ay magkasamang kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig ng pamilya, gaano man katagal paghiwalayin ng kasinungalingan, ay palaging makakahanap ng paraan para muling mabuo at magsimula. Ang kwento ni Lakan, Liwayway at Hiraya ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral, na ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit ng kahapon, kundi ang pagpili na huwag hayaang sirain nito ang pag-asa ng kinabukasan. Ang bawat pamilya ay may pinagdadaan ng pagsubok, ngunit sa huli, ang katotohanan, pag-unawa at pag-ibig pa rin ang siyang pinakamatibay na pundasyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa aming paglalakbay. Kung meron kayong mga kwento ng pagpapatawad o muling pagkikita na nais ninyong ibahagi, i-comment nyo lang po sa ibaba. Anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!